Praise God po. For me to live is Christ and to die is gain. Philippians chapter 1 verse 21. Magandang hapon po sa bawat isa. Okay lang po ba nang itian yung katabi nyo? Yun, praise God. And before we proceed po, before we start, I just want to honor God through the lives of our pastor, Pastor Ed, Pastor Pio, and Pastor Joshua, for allowing me to be part of this very mahalaga na gawain natin yearly, no po? And hindi lang ito basta ordinaryo na gathering or ministry na pinupunta natin yearly. Tama po ba? Or inaatinan natin. Kundi magandang reminder po and wisdom itong ginagawa natin na we need to value, we need to embrace, and we need to be aware kung ano bang tugon natin. And also to improve because this is our calling and commitment for God's glory. No po? Hayaan niyo po ako na matuto po tayo ngayong hapon, pero po bago po tayo magtuloy-tuloy, ready na po ba kayong makapakinig ng salita ng Panginoon? Wala naman pong inaantok. Kasi sabi po nila, ito daw po yung oras di peligro. Naririnig, ako po sabi ko nga, ang tagal ko ng Christian, and lagi ko tong naririnig na oras di peligro, no? Pero ang totoong buhay, ang totoong Kristiyano, wala po dapat tayong ganong mentality. Because the truth is, walang oras di peligro sa isang Kristiyano na nakapakinig ng salita ni Kristo. No po, it's a worldly mindset. Kaya dapat we are excited to hear God's message and also para maging parte sa kanyang katawan. No po, kumbaga para tayong sasakyan po na kapag na full tank ng fuel, anumang oras yan, you are ready, no? And excited to hear God's word. Ganon din po tayo tonight, right now rather, na every ministry, every opportunity na naging parte tayo sa gawain ng Panginoon and also nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, dapat we are excited. Kasi even Old Testament times, nung dumating si Jesus, ang dami nang na-excite sa pagdating ni Kristo. Tama po ba? And lalo na po tayo ngayon, kasi some of us here, we are looking forward yung pagdating naman talaga ni Kristo. Na po? And today, yung topic po natin, move as one, united in purpose, empowered by Christ. Inanya ko po lahat na magsitayo. And samahan niyo po ako, wala po tayong PowerPoint, pero ganun pa man, samahan niyo po ako na buksan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12. 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Ayan, meron po tayong screen. Thank you, praise God. Sige po, sabi dito sa ESV version, For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, through many, are one body, so it is with Christ. Sa Tagalog, magandang balita Biblia, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, na kita lahat na nangyari sa amin, Panginoon. Ang Panginoon namin na omniscient, omnipresent, and omnipotent. Maraming salamat, Lord, for this time na as we gather, Panginoon, to expose, Panginoon, yung katapatan, kabutihan, and yung talento na binigay niyo sa bawat isa, Panginoon. And thank you, Lord, for this time na lumalim kami sa pag-aaral patungkol sa inyong salita, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na hindi lang kami makapakinig o maramdaman yung salita niyo. Hindi lang kami, Lord, makawitness ng iba't ibang talento na malinaw na galing sa inyo, kundi, Panginoon, ma-encourage kami na lahat na magpe-perform mamaya, Panginoon, is maging instrumento para kami din, Lord, maging kagamit-gamit sa inyong ubasan para sa inyong kapurihan. Maraming salamat, Lord, for this time. Ikaw maluwalhati, ikaw makita, ikaw ang maranasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Pakilala lang po ko, baka hindi po kilala nung iba, no? Isa po ko sa mga na-disciple ng ating Pastor Bong, together ng wife niya, si Sister Aleli po, no? Bunga po ako na extension class way back, matagal na po, I think 2007. Ganun po katagal na, no? And praise God, kasi talagang
kapag na kay Lord ka, aside sa nagpapatuloy, nagagamit ka talaga sa kanyang gawain. No po? And we would like to appreciate din yung mga kapatiran po natin. Maraming salamat. And yun po, no? Bigyan ko po muna kayo ng background regarding sa 1 Corinthians. Isinulat po ito ni Apostle Pablo upang itama kasi may nangyayari pong pagkakahati dito at kompetisyon. Kompetisyon, yes, sa simbahan ng Corinto. Meaning, sa 1 Corinthians, makita natin yung dalawang part, division and competition. No po? Marami sa kanila ang nag-aaway-away tungkol sa spiritual gifts. May nagyayabangan, may naiinggit, at may nakakaramdam na pagiging walang halaga. So yun po yung makikita natin dito. Baka some of us here, may ganito po tayong naranasan, no po? Sana wala po. Pero magandang reminder to, kung meron man, it's a wake-up call to us na kailangan natin siyang putulin. Kasi hindi po tayo lalago kapag hindi po natin pinutol yan. And alam naman natin, nagre-rejoice ang kalaban, di ba? Ang kaaway. Kaya each one of us here, may halaga ka. Yun po yung totoo. Okay lang po, sabihin niyo po sa katabi mo, kapatid, sobrang mahalaga ka. Parang ang sarap po, no, na makareceive na mahalaga ka. So, yun po yung totoo. Mahalaga po tayong lahat sa ating Panginoon. Kaya sa kabanatang ito, sa pag-aaralan po, sa pinag-aaralan po natin, ginamit ni Pablo ang metaphor o metapora ng katawan para ipakita ang dalawa. Una, ang bawat mananampalataya ay may kanya-kanyang papel o rule at lahat ay mahalaga. Yun po yung unang gustong ipakita na metapora o metaphor ni Apostle Pablo. Pangalawa, walang mas mataas o mas mababang miyembro. Dahil ito, doctoral to, nag-doctoral to, ito naman, engineer, businessman, etc. Wala pong ganun. Lahat po tayo pantay-pantay. Lahat ay konektado at lahat ay kailangan ang isa't isa. Kaya very important na even ako po, I always check my response toward my brethren in Christ, no? Kasi we need to be example like Jesus did before, na talagang pinakita niya ang tunay na Kristiyano, di ba po? Kaya even tayo, ako nga may mga ganun ako ngayon eh. And mas mainam yun, na nare-remind tayo. Lahat po tayo, ano man estado mo, ano man yung graduate ka man o hindi, lahat po tayo mahalaga kay Kristo at magmahalan tayo. John 13:34. This time po, palalimin natin ng konti, Brother JM. Lalimin lang po natin ng konti. Pag-usapan po natin about doctrine. Konti lang po, papahapyawan lang po natin, pero maganda po to na malaman natin. Alam ko po, some of us here naririnig, doctrine, tama? Bigyan natin ng konting mababaw na halimbawa. Ang doctrine ay turo o aral ng pananampalataya na nakabatay sa salita ng Diyos. And malinaw na tayo abang lumalakad, yes, baka some of us here nagbabasa ng mga komentary, tama po, nagbabasa ng other books for us to grow, pero mainam na we need to go back to the Bible because that's our foundation. Yun talaga siya. Simpleng paliwanag ng doctrine, tinuturuan tayo kung ano ang tama at totoo tungkol sa Diyos. Pag-usapan natin, dalawa lang po. Dalawang doctrine na makikita natin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Number 1, yung una, ecclesiological approach o sa mababaw na definition, it's a doctrine of the church. Central theme nito is the church as a body of Christ. No po? And makikita po natin dito yung key idea na ang simbahan ay hindi po gusali, kundi isang spiritual na binubuo ng lahat ng mananampalataya. In biblical term, ecclesia. In Greek, called out ones. No po? Meaning, tayong mga Kristiyano ay bahagi ng universal body of Christ na pinagbubuklod ng Holy Spirit. In theological point, ang tunay na kalakasan ng iglesia ay hindi sa dami ng miyembro.
Again, ang tunay na kalakasan ng isang iglesia ng mananampalataya ay hindi nakabatay sa dami ng miyembro, kundi sa pagkakaisa ng mga maiba't ibang kaloob na sabay-sabay na kumikilos para sa layunin at kapurihan ni Kristo. Kaya po very important, body of Christ, we need to perform one another. We need to encourage, i-build up natin yung bawat isa, talagang magmahalan tayo. And magandang reminder po to ngayong hapon na baka sa Mabasir, bago pa lang, sa Mabasir, matagal na mga Kristyano, kamusta po ang pakipag-fellowship natin sa ating mga kapatiran? Ano po? Pangalawang doctrine, Christological approach o doctrine of Christ. Okay? Key term, headship of Christ. Meaning, si Kristo lang ang ulo, si Kristo ang ulo ng katawan. Siya lang, no po? Siya ang sentro, siya ang pinagmumulan ng buhay, o siya ang pinagmulan ng buhay at nagbibigay direksyon sa bawat bahagi. Hindi po si pastor, si Kristo lamang. Okay po? Hindi po yung head ng Christian ministry, si Kristo lamang po. Makita po natin sa cross-reference ng Colossians chapter 1 verse 18 and Ephesians chapter 4 verse 14. So, in other insights, walang tunay na buhay o direksyon ang simbahan kung walang tunay na buhay o direksyon ang simbahan kung hiwalay kay Kristo. Wala pong magtutuloy-tuloy-tuloy na tatagal tayo ng decade kung walang Kristo na nabubuhay doon sa simbahan na yon. Lahat ng ministeryo at kaloob ay umiikot sa Kanya bilang head of the church. Amen po? Manatututo naman po. Amen. Sige po. Right now, mas elaborate naman natin. At least nakita na natin yung dalawang mahalagang bagay, yung doctrine of the church and doctrine of Christ. Okay? Tulad ng katawan, iisa ngunit maraming bahagi. Malinaw po yun. Isa lang ang katawan pero maraming bahagi. Tulad ng ating katawan, binubuo ng kamay, paa, mata at iba pa. Ang simbahan din ay binubuo rin ng iba't ibang tao na may kanya-kanyang kakayanan na nagmula sa ating Panginoon. Kaya po yung katabi nyo, may mahalagang kasangkapan po yan sa gawain ng simbahan, sa gawain ni Kristo. Okay? Ito po yung kailangan natin matandaan. Hindi kailangan nagpapagalingan po at hindi kailangan pare-pareho. Ang mahalaga, nagtutulungan para kay Kristo. Okay po? So, hindi ito yung pag inasign ka dito, kailangan makita to ni Sister ganito. Kailangan makita ni Pastor na nagpe-perform ako. Again, it's a heart, no? A test of heart. Na ano ba yung response mo? It's all about the pastor, it's all about the members, or it's all about Christ. Si Kristo ang ulo ng katawan. Ibig sabihin, siya ang pinagmulan ng direksyon, lakas at pagkakaisa. Kapag ang bawat bahagi ay sumusunod sa Kanya, ito po yung magandang part. Kapag lahat po tayo dito ay nakikibahagi at sumusunod sa Kanya, alam niyo po ba ano nangyayari sa isang church? Nagiging maayos ang buong katawan. Kung i-apply po natin to, ang tunay na tagumpay ay hindi nangyayari sa kompetisyon, kundi nangyayari sa kolaborasyon. Ulitin ko, ang tunay na tagumpay ng isang Kristiyano ay hindi nangyayari sa kompetisyon, di nangyayari sa kolaborasyon. Kapag ang lahat ay gumagalaw sa isang layunin, isang purpose para sa kabutihan ng katawan, doon nagkakaroon ng tunay na progreso at nabibigyan natin ng kapurihan si Kristo. No po? Kaya po makikita po natin sa 1 Corinthians kung yung mga unang part, makita po natin na sa verse 4, iba't iba ang kaloob sa atin, pero iisa lang ang nagkaloob. Malinaw po yun. Marami po sa atin
may mga talento, pero malinaw na isa lang po ang nagkaloob, no? Walang iba kundi si Kristo. Pangalawa, makita po natin sa verse 5, iba't ibang paraan, ngunit isa ang pinaglilingkuran. Okay po? And pangatlo, makita natin sa verse 6, walang ibang kumikilos kundi ang ating Diyos lamang. Okay? Siya yung nag-sustain sa bawat isa. Kung magaling ka sa singing, kung magaling ka kung nagagamit ka na sa devotion, pagpipreach, sa instruments, no? It's all about Christ. Kaya po makikita po natin, iilan sa mga katotohanan na dapat natin malaman right now rather. Number 1, katotohanan to na ang kaloob o regalo na talento ay hindi ito galing sa atin. Galing ito kay Kristo. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki. Dahil wala po tayong bilang sa kung ano mang ginawa ng Diyos sa atin. Ang kaloob o talento, malinaw na galing ito sa ating Panginoon. Di po sa atin, galing sa Panginoon. Kaya mainam na maging kagamit-gamit tayo para sa Kanya. Ang kaloob o ang regalong talento ay kailangang gampanan. May pagkilos. Sorry for my word, wala pong tamad na Kristiyano. Wala pong tamad na Kristiyano. Kwento ko lang po, ito kanina naisip ko lang na ikwento, pero wala talaga siya sa akin na ikwento. Pero I just want to share it to you. Baka I want to glorify God lang din and baka makuha nyo yung wisdom dito. Some of us here, alam naman po yung buhay ko before, no? Pandemic came, lumuluwas po kina Pastor Bong, kina Nanay Aleli. So, tinutulungan ko po si Pastor Bong sa technical, sa program and all. Pero that time na po yung pandemic came, alam ko naman lahat dito talagang lubog. Tama po, talagang baon. And isa po ako sa natamaan nun. And dumating po ako sa time na wala na akong source of income. So, hindi po napagtapos, wala po akong work, grace na lang talaga, di ko nga alam paano ako nakasurvive during pandemic, pero I know it's Christ. I know it's Jesus. To cut it short, pa-offline na po, nag-a-apply na po ako mag-abroad. So, ini-inform ko na po sina pastor na I'm planning po. Di ba, Nay? Sabi ko po, pasama po sa prayer kasi I'm planning na kasi wala na po talagang source of income. So, bunso po ko sa magkakapatid, wala na po akong parents, ulila, and hindi po ako umasa sa mga kapatid ko kasi pamilyado na po sila. And hindi naman din po ganun kaganda yung estado ng buhay nila. To cut it short, nagpipray na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kailangan ko po, pero if it is your will, na hindi, Lord, magstay ako. And kung allow niyo man, Lord, na mag-abroad, then, Lord, sana maging kagamit-gamit ako doon. And nandun lang ako sa position na gusto ko talagang magamit hanggang sa dumating si Lord o mawala man ako na maging kagamit-gamit sa ministeryo. Kasi po, syempre, alam naman po natin, hindi biro yung binigay sa atin ni Kristo. To cut it short po, okay na po yung papers. Okay na po. So, nilalakad na po for Europe. Ito na. Nag-pray na ako. Habang nag-pray ako, tinitignan ko si Pastor Bong, hirap po talaga siya. Hirap siya sa program, hirap po talaga sa technical. Pinalipas ko po until tinatawag na ako ng agency na go ka pa ba o hindi, etc. etc. Dumating po yung time na nakita ko yung burden ng damong maliit na even yung mga, wala na pong mga nagpe-perform, wala na pong nagiging gamit-gamit. To cut it short, I need to decline yung offer ng agency. So, tinuloy ko po yung ministry. Then I prayed to God. So until such time na pinag-pray ko po to, naging back to normal na, wala pa rin po, hirap pa rin po. Then to cut it short, may answered prayer po si Lord sa akin, which is kung saan niya po ako kailangan ko po itong sabihin kasi may follow-up kwento po to, na nilagay po ako ni Lord sa place right now. Ito po yung hassle. Nakatira po ako sa Pasig. Balikan po ako sa Novaliches. Hindi po kita ni nanay ni na pastor, na nung buhay pa po si pastor until bago po ako makabili ng auto, balikan po yun, nagmumove it ako. Hindi po nila nakita na kapag nagmumove it ako, lakas ng ulan, I need to take the risk. Kasi po, kailangan ako sa church.
kailangan magamit ako sa church. 1 year po yun. 1 year and a half mahigit. Ganun po yung nangyari sa akin. Until such time, sabi ko, Lord, parang kailangan ko lumipat ng church. Kasi po napakalayo. And pag nagmumubit po ako balikan, umaabot po na 600 ako balikan. So medyo mabigat sa akin kasi nung pinasok ko pong field, nagsisimula pa lang naman ako. Wala pa po talaga akong source of income, di pa ganun kalaki yung profit. So maraming sabi nung ibang Christian friend ko, sabi niya, bro, ang layo ng church mo. Dito ka na lang sa Pasig mag-church. Pero lagi sa akin nire-remind ni Lord na dito kita plinace, dito ka naging kagamit-gamit, at dito kita gagamitin pa. So 1 year and 6 months na pagtitiis, move it, ang init, ang araw, ang init, maulan. Dumating pa yung time, church service, basang-basa ako. Nay, alam niyo po yun, laban pa din. Until such time, na during that process, praise God, I want to honor God, yun po yung binigay ni Lord sa akin na auto right now. Pero it's not about the auto. It's about the commitment and passion na binigay mo kay Lord. And magugulat ka na lang later on, bibigay naman talaga ni Lord kung ano yung pangangailangan mo. And ako na-bless lang ako dun sa part, sabi ko, Lord, grabe yung preparation mo. And I always say this testimony because nandun yung part na kapag talaga tinawag ka, magpagamit ka. Kapag talaga ginamit ka, maging kagamit-gamit ka talaga para sa ating Panginoon. And yun po yung mga nangyari sa akin na I praise God. No po? And also, lahat na pinag-usapan natin right now, ang pinopoint out po nito is patungkol lang po kay Kristo. Sa Kanya lang po, wala nang iba. Pero before we end, gusto ko pong i-highlight yung part na to, na alam na po natin yung gift natin, alam natin yung talento natin right now, alam na natin na nagiging kagamit-gamit tayo sa ating Panginoon. Pero the question is, itong part na to na very important, bago tayo mag-proceed dun sa question ko, i-highlight ko lang po to, isama ko lang, na very important na we need to know na kapag gumaganap po tayo ng gampanin sa ating Panginoon, we need to remove yung kaisipan na go with the flow. May ganun pong sakit ang Kristiyano eh. Tama po? Okay na yan. Yun na yun. Pero ang totoo, dapat po hindi po tayo ganun. Kasi even si Kristo, even si Jesus, hindi siya nag-hold back na ibigay yung buhay niya para sa atin, para maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya sobrang mahalagang pribilehiyo ang pagkatawag sa atin ni Kristo na maaring maging parte ng gampanin ng Diyos. Ang Panginoon, hindi siya go with the flow. He give His very, very, very best to fulfill His purpose on the cross. At the cross. Na until now, nag-benefit po tayo. Kaya the question is, how's your gift to God right now? Kamusta po yung regalo ng Panginoon sa inyo? Kamusta po yung ministry na kung nasaan kayo ngayon? Nabibigay niyo po ba yung 100% para kay Kristo? Baka yung gift po natin o yung talent natin ngayon para na siyang kutsilyo. Ang kutsilyo na mapurol, hindi na po nagagamit. Nandyan na lang sa tabi. Ganun na po ba ngayon yung Christian life natin na mapurol na po at hindi na tayo nagagamit sa ating Panginoon? Nagiging kapaki-pakinabang pa po ba tayo? In the other side, one way, sayang yung ginawa ng ating Panginoon sa cross na naligtas tayo at hindi tayo naging kagamit-gamit para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya tapikin niyo po yung katabi niyo. Kamusta ka? Malinaw po na si Kristo ang ulo. Patapos na po tayo. Si Kristo ang ulo. Iisang katawan, pero may iba't iba tayong kaloob. Again, ang kaloob na yon para maging kagamit-gamit at kapaki-pakinabang sa kanyang kapurihan lamang. Pero ito po yung gusto kong i-highlight right now, before I end. May iba-iba tayong talento, pero may higit na importante kung nagpe-performan tayo sa church.
And today, kailangan natin bigyan pansin tong part na to, na may dapat ay higit na malaman at gawin ang totoong pagtawag sa atin ng Panginoon. Ito po yung masasabi ko na common ng lahat ng Kristiyano, na dapat dito po tayo higit na nakafocus, na dapat dito higit na naka-anchor yung heart, yung mind, and yung purpose natin. Kamusta po ang soul winning ninyo? Kamusta po ang evangelism po ninyo? Kamusta po yung mga taong hindi nakakilala kay Kristo, tapos parang okay lang sa atin? No po? Kamusta po yung family natin? Kamusta po yung mga kamag-anak natin? Ako usapang ganito, yung heart ko medyo sumasakit eh. Kasi this is our true calling, to make disciples of all nations, to share the gospel to all nations. Na kahit ang dami mong gifts at nakakalimutan mo to, hindi po pwede. Kasi lagi po to nakaakibat. Sapat na ba na ligtas ka? Sapat na ba na nagagamit ka sa gawain ng Diyos? Okay na po ba sa atin yun? The truth is, hindi. Enough na ba na bahagi ka ng simbahan, na every Sunday umating ka sa church, every Sunday nakipag-fellowship ka, consistent ka, may ministry ka rather, pero nakakalimutan mo yung pagsasoul win. Hindi natin na ibabahagi po yung Great Commission sa atin ng Diyos. We know the Lord is coming soon. Alam po natin yun. Pero dapat nating malaman right now na mas kailangan natin lalong ipakilala si Kristo sa maraming tao. Are you satisfied na save ka na? Tapos ang iba hindi. Kwento ko lang po. Ako po, I just want to honor God. Kasi po right now, nandito po yung sister ko. Ayan, si Sister Joy po. And last time po, kwento ko po to, maganda po tong kwento before I end. Yung kuya ko po. Yung kuya ko, siya po yung masasabi kong sobrang sama. Na I can't imagine na makakatanggap siya sa Panginoon. To cut it short, sumuko na po ako sa kanya. Kumbaga, nandun ako sa position na, Lord, hindi ko na alam, ginawa ko naman yung best ko. Naging mabait naman ako sa kanya and all. Yung kuya ko po kasi, ang daming ginawang kasalanan po sa family namin. So, yung pampaaral ko po ng 3 years, kinuha niya po. Kaya po hindi ako nakapagtuloy-tuloy sa pag-aaral. Yung ipon ng tatay ko. So, lahat kami, yung ibang kapatid ko, galit talaga sa kanya. And, dumating yung time na laging pinipreach sa church, isa sa mga laging pinipreach, yung, di ba last time po na we talk about evangelism, ang laking impact po sa akin nun. Sobrang doon ako nagising sa katotohanan na sabi ko, may pamilya pa akong may iwan kapag hindi ako nag-soul win. To cut it short po, 24 hours po kung ang daming commitment sa negosyo. Pumunta po ako ng church. Alam po to ni nanay at saka ni pastor. Tapos sabi ko po, right after that, gusto ko na sanang umuwi. Pero hindi po ako umuwi. Ang ginawa ko po, sabi ko, Lord, ngayong araw na to, kailangan ko talagang puntahan yung kuya ko. So pumunta po ako sa kuya ko, sa Bulacan pa po yun, malayo. Pinuntahan ko siya intentional. Alam niyo po, minsan sa pagsosolwin, kailangan mo maging intentional eh. Hindi mo siniset ng schedule eh. Kung ngayon. Huwag mo nang i-delay. Di ba, nagkaroon po ako ng mentality ganon. Pinunta ko po yung kuya ko, andun po yung pinsan ko na, sorry for the word, talagang kaya niyang pumatay ng tao. Lagi po siyang sinasabi niya sa amin, inagrabyado ka, gusto mo patayin ko sa harapan mo. Ganun po. So expect ko na, kasama ng kuya ko, naku po, parang mahirapan ako nito. Tapos ginawa ko, sabi ko, kuya, tara sakay ka sa kotse, kain tayo labas. So yun po yung nangyari. Pagsakay, pababa na sila, nilak ko yung pinto. Sabi ko, wait lang po. Sabi ko, pray muna tayo.
So sabi ko, Lord, ito na yung time. Nag-pray kami. Pero nung pagka-pray, mag-pray na, biglang lumabas yung pinsan ko na, yung kayang pumatay po. Lumabas bigla. Sabi, labas ako, ayoko dito, sabi niya. Eh di naiwan yung kuya ko. Yun na yung moment na kinausap ko na yung kuya ko. And sabi ko sa kanya, Kuya, lahat na nangyayari sa akin, grace to ni Lord, kung saan man niya ako plinace, bonus lang to, pero it's all about Him. Alam mo kuya, sabi ko, ang pinakamasarap na regalo na natanggap ko, yung pagligtas sa akin ni Kristo. Yung pagsabi ko ng ganun sa kuya ko, umiyak na yung kuya ko. And ako naiyak na din ako ng moment na yung sabi ko, ang tagal po namin pinag-pray yun. Buhay pa po si Pastor Tony, lagi ko ng prayer yun na sana maligtas si kuya. Namatay na po si Pastor Tony, even kay Pastor Bong, lagi ko po yan pinag-pray, Pastor, sana makatanggap si kuya, ganyan-ganyan. And praise God, yun, that moment, I think 3 months or 2 months ago, sabi ng kuya ko, I need Jesus. Sabi niya, hindi ko din alam kung bakit nangyayari ito sa akin. Hindi ko din alam kung bakit ang sama ko sa inyo. Hindi ko alam bakit ganito ako. And noong time na yon, i-accept Christ. And sabi ko nga, lahat ng meron tayo right now, hindi po yan talaga yung totoong value. Yung totoong value kung ilan yung nalapit mo sa Panginoon para makatanggap sila kay Kristo. And ako po, until up to now, naka-anchor po ako ngayon, nasa position po ako ngayon na even sa business, kahit pinapagalitan ako o tinatapik ako na, nagsusolwin ka na lang, hindi ka na gumagawa ng negosyo. Ganun po kasi ginagawa ko ngayon. Pag may client po ako katulad last time from Germany, usapang negosyo. Tapos po, kapag may moment na yun na yung time na pwede ko nang i-share si Lord, sinishare ko na po. And praise God, right now, nag-meeting po kami together with Pastor Ed and Nanay kung ilang soul winning yung tina-target natin per month. Tama po, no? May ganun po tayo, no? And right now po, target ko po talaga makasampo. And praise God ngayon, this year, and praise God right now, nakawalo na po tayo. So, ang point ko lang po, it's our calling and duty right now na i-share talaga din yung gospel. Above all, haharap tayo lahat sa Diyos. Ang tanong, naging kagamit-gamit ka ba sa Kanya, sa harapan Niya? Natupad ba ang purpose sa atin ng Diyos? Let's assess, let's reflect. And right now, what's your purpose? In 1 Peter chapter 4, verse 10 to 12, dito po tapusin sa verse na to, na we are God's steward. Sabi dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kalooban sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan at karangalan magpakailanman. Jesus fulfilled His purpose on the cross. What's yours? Pray po tayo. Lord, maraming salamat tonight at right now, Panginoon. And salamat, Lord, sa kabutihan katapatan nyo. Nawa, Panginoon, na-remind kami, Lord, kung ano ba dapat, Lord, ang response namin, anong tugon namin bilang isang mananampalataya, Panginoon, na mainam, Lord, na maging kagamit-gamit kami sa inyong ubasan at lalong maging mainam, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita, Panginoon. Kayo pang patuloy, Lord, na manguna sa amin. And right now, we want to honor you, Lord, for what you've done to us, Panginoon. Sa ilaman po lahat ng papuri at pasalamat at ikaw lang, Lord, ang mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po.